Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at miyembro ng SSS, meron akong napakahalagang balita na kailangan ninyong malaman ngayong hapon na ito. Maraming mga matatanda sa buong bansa ang naguguluhan, nag-aalinlangan at natatakot na baka hindi nila makuha ang 20,000 cash aid na pinag-uusapan ngayon sa social media, sa mga tindahan at kahit sa mga pila sa bangko. Alam ko na marami sa inyo ang nahihirapan sa gastusin ngayong taon. Tumaas ang presyo ng bigas, tumaas ang kuryente, tumaas ang gamot, at halos lahat ng bilihin ay hindi na kayang-kaya ng regular pension na natatanggap ninyo bawat buwan. Kaya naman napakahalaga na malaman ninyo ang totoo tungkol sa programang ito, kung sino talaga ang qualified, magkano ang matatanggap, kailan ang payout, at ano ang mga dokumento na kailangan ninyong ihanda para sigurado na makukuha ninyo ang pera na ito. Hindi ito fake news, hindi ito tsismis lang mula sa kapitbahay. Ito ay opisyal na anunsyo mula sa SSS na may detalyadong guidelines at requirements na kailangan nating sundin ng maayos. Sa loob ng video na ito, tutulungan ko kayong maintindihan ang bawat detalye, bawat hakbang, at bawat paalala na makakatulong sa inyo para hindi kayo mahuli, hindi kayo ma-disqualify. At higit sa lahat, para sigurado na makakatanggap kayo ng buong 20,000 na walang bawas, walang kaltas, at walang komplikasyon. Kaya makinig kayo ng mabuti, kumuha ng papel at ballpen kung kailangan, at samahan ninyo ako hanggang dulo ng video na ito dahil sa bandang huli, ibabahagi ko rin ang mga secret tips mula sa mga SSS officers na madalas hindi nila sinasabi sa publiko pero napakahalaga para sa mga katulad ninyong retirees. Ngayon, una sa lahat, gusto kong linawin kung ano ba talaga ang 20,000 cash aid na ito at bakit ngayon lang ito inanunsyo ng SSS. Maraming mga seniors ang nag-message sa akin at nagtanong, totoo ba ito? Bakit hindi ko narinig mula sa SSS mismo? Kaya naman, hayaan ninyong ipaliwanag ko sa inyo ng malinaw at diretso. Ang 20,000 cash aid na ito ay bahagi ng Expanded Social Amelioration Program ng gobyerno na ginawa para tumulong sa mga pensioners na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng bilihin, ng kuryente, at ng lahat ng basic commodities ngayong 2026. Hindi ito regular pension increase, hindi ito 13th month pay, at hindi rin ito connected sa GSIS. Ito ay special one-time financial assistance na exclusively para sa mga qualified SSS pensioners na may active pension account at nakakatugon sa specific requirements na itinakda ng SSS Central Office. Ang programa na ito ay dumaan na sa maraming deliberations sa Senado at sa House of Representatives at ngayong Enero 2026, opisyal na itong approved at may pondo na para sa nationwide distribution. Pero ang kailangan ninyong malaman ay hindi lahat ng SSS pensioners ay qualified dito. May mga specific criteria na kailangan ninyong i-meet para makakuha ng pera. At ito ang mga detalyeng dapat ninyong alamin ngayon bago pa man kayo pumunta sa SSS office o mag-apply online. Ang una at pinakaimportanteng requirement ay dapat kayo ay regular pensioner ng SSS as of December 2025. Ibig sabihin ay dapat ay nakatanggap na kayo ng regular monthly pension mula sa SSS bago magsimula ang taong ito. Pangalawa, ang inyong monthly pension ay dapat hindi lalagpas sa 10,000 per month. Ito ay very important dahil ang programa na ito ay specifically designed para sa low-income pensioners na talagang nangangailangan ng tulong, kaya kung ang pension ninyo ay 10,001 or mas mataas, hindi kayo qualified sa cash aid na ito. Pangatlo, dapat ay 60 years old o mas matanda na kayo as of January 1, 2026 at dapat ay Filipino citizen at nakatira sa Pilipinas. At pang-apat, ang inyong SSS records ay dapat updated at walang pending cases or issues na nakabitin sa inyong account. Kaya kung mayroon kayong nalalaman na problema sa inyong SSS records, kailangan ninyong ayusin ito agad bago kayo mag-apply para sa cash aid. Ngayon, alam ko na marami sa inyo ang excited na malaman kung paano kayo mag-apply at kung saan kayo pupunta para makuha ang pera.
Kaya hayaan ninyong i-explain ko sa inyo ang buong proseso ng step by step para hindi kayo malito at para sigurado na tama ang inyong gagawin. Una, para sa mga pensioners na may active SSS Unified Multi-Purpose Identification Card o yung tinatawag na UMID card at may registered bank account na nakalink sa inyong SSS pension, ang magandang balita ay hindi na kayo kailangang pumunta sa SSS office dahil automatic na iko-credit ang $20,000 sa inyong bank account within the first week of February 2026. Ibig sabihin, kung regular kayo na nakakatanggap ng pension sa bangko every month, dadating din sa parehong account ang cash aid na ito, walang hassle, walang pila, walang pagod. Pero para sa mga pensioners na walang bank account o tumatanggap ng pension through check o sa SSS office mismo, kailangan ninyong pumunta sa designated SSS branch na malapit sa inyo at mag-submit ng application form para sa cash aid at dadalhin ninyo ang inyong valid government ID, SSS number at proof of pension receipt para sa nakaraang 3 buwan. Ang application period ay mag-start sa January 15, 2026 at magtatapos sa March 31, 2026. Kaya may 3 months kayong window para mag-apply, pero ang recommendation ko sa inyo ay mag-apply na kayo as early as possible para hindi kayo mahuli at para sigurado na makakakuha kayo ng pera bago mag-Holy Week or bago mag-summer na maraming gastusin. Kapag nag-apply na kayo sa SSS office, mag-aantay kayo ng validation period na tumatagal ng 10 to 15 working days at pagkatapos nito, tatanggap kayo ng SMS notification mula sa SSS na nag-confirm na approved ang inyong application at ibibigay sa inyo ang release date ng pera at maaari ninyong piliin kung gusto ninyo ay i-deposit sa bank account na i-register ninyo o kung wala kayong bank account, pwede ninyong kunin ang pera sa SSS office mismo o sa designated payout centers na itinakda ng SSS sa bawat region. Pero mga kaibigan, tandaan ninyo na kahit gaano ka-exciting ang balitang ito, kailangan din nating maging aware sa mga possible issues at challenges na maaari ninyong ma-encounter habang nag-a-apply o habang hinihintay ang payout. Una sa lahat, kung ang inyong SSS records ay may discrepancies or errors. Halimbawa, ang name ninyo sa SSS ay hindi tugma sa name sa inyong valid ID, or ang birthday ninyo sa records ay mali, or ang address ninyo ay outdated na. Kailangan ninyong ayusin ito agad bago kayo mag-apply sa cash aid dahil kung hindi, mare-reject ang inyong application at mapipilitan kayong bumalik sa SSS office multiple times na nakakapagod at nakaka-stress, lalo na para sa mga matatanda na mahirap nang maglakad o sumakay ng mahabang biyahe. Kaya ang advice ko sa inyo ay ngayon pa lang, mag-visit na kayo sa nearest SSS branch ninyo o mag-login sa SSS website kung may internet kayo at i-check ninyo ang inyong records. At kung may makita kayong error, mag-file agad kayo ng request for correction at magdala kayo ng supporting documents tulad ng birth certificate, valid IDs, at iba pang documents na makakatulong para makorek ang error na yan. Pangalawa, maraming mga scammers at fake agents na kumakalat ngayon na nag-aalok ng tulong para ma-facilitate ang application ninyo in exchange for processing fee o advance payment. Mga kaibigan, huwag kayong magtitiwala sa mga taong ito dahil ang SSS ay hindi nag-charge ng kahit anong processing fee para sa cash aid na ito. Lahat ay libre at direkta sa SSS office. Kaya kung may lumapit sa inyo at humihingi ng pera kapalit ng tulong sa application, scam yan at dapat ninyong i-report agad sa SSS hotline o sa nearest police station. Pangatlo, may mga pensioners na may outstanding loans sa SSS or may unpaid salary loan balance or calamity loan balance. At maraming nagtanong kung ibabawas ba ng SSS ang utang nila sa 20,000 cash aid. Ang sagot dito ay depende sa policy ng SSS, pero base sa nakaraang similar programs, ang cash aid ay hindi dapat galawin ng SSS para sa loan deductions dahil ito ay emergency financial assistance at hindi regular pension benefit. Pero, para sigurado,
kailangan ninyong i-confirm ito sa SSS officer kapag nag-apply kayo para alam ninyo kung ano ang exact amount na matatanggap ninyo. Ngayon, gusto ko ring pag-usapan ang isang napakahalagang topic na madalas hindi nabanggit sa mga announcements pero napakahalaga para sa inyo, ang tax implications ng 20,000 cash aid na ito. Maraming seniors ang hindi alam na may mga government benefits na taxable at may mga benefits na tax exempt. Kaya kailangan ninyong malaman kung saan category ang cash aid na ito para hindi kayo magulat kung sakaling may kaltas o kung sakaling humingi ng explanation ang BIR in the future. Ayon sa latest guidelines mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR, ang one-time cash assistance na katulad nito ay classified as social amelioration aid at considered as tax-exempt, ibig sabihin ay hindi kayo magbabayad ng income tax sa 20,000 na ito at buong-buo ninyong matatanggap ang halaga na walang kaltas ng withholding tax. Pero importante pa rin na mag-keep kayo ng records ng inyong payout receipt dahil kung sakaling mag-file kayo ng tax return or kung sakaling may audit ang BIR sa inyong income sources, kailangan ninyong maipakita na ang pera na ito ay galing sa government assistance program at hindi taxable income. Bukod dito, para sa mga pensioners na may iba pang sources of income tulad ng rental income, business income, or investment income, ang 20,000 cash aid ay hindi kasama sa computation ng inyong annual taxable income. Kaya hindi ito mag-a-affect sa tax bracket ninyo o sa tax obligation ninyo sa BIR. Pero kung kayo ay purely pensioner lang at walang ibang income sources, hindi kayo obligado na mag-file ng income tax return at ang cash aid na ito ay purely additional financial assistance na pwede ninyong gastusin sa gamot, pagkain, bills, o kahit anong personal needs ninyo na walang worry tungkol sa tax compliance. Pero mga kaibigan, hindi lang dito natatapos ang kwento. Dahil may mga additional benefits at programs na maaari din ninyong ma-avail together with the 20,000 cash aid. At ito ang mga hidden benefits na madalas hindi alam ng karamihan, pero napakalaki ng tulong lalo na sa mga seniors na mahirap ang buhay. Una, kung kayo ay qualified senior citizen na may active senior citizen ID mula sa Office of Senior Citizens Affairs ng inyong barangay o city, entitled kayo sa additional discounts at benefits na pwede ninyong i-combine with your SSS pension at cash aid. Halimbawa, may 20% discount kayo sa lahat ng drugstores para sa gamot, 20% discount sa groceries para sa basic commodities, at 5% discount sa utility bills tulad ng kuryente at tubig, at ang mga discounts na ito ay malaking tulong para makatipid kayo at mas lumaki ang buying power ng pera ninyong natatanggap mula sa SSS. Pangalawa, may mga LGUs or local government units na nag-aalok din ng additional cash assistance para sa senior citizens na residents ng kanilang area. Halimbawa, sa ilang cities sa Metro Manila, may 5,000 to 10,000 cash aid din every year para sa registered senior citizens at ang application para dito ay separate sa SSS pero pwede ninyong i-claim pareho within the same year. Kaya mag-check kayo sa inyong barangay hall or city hall kung meron silang similar program para sa seniors at mag-apply na rin kayo para dagdag pondo. Pangatlo, ang SSS mismo ay may existing programs tulad ng pension loan program na kung saan pwede kayong mangutang up to 2 months worth of pension na walang collateral at very low interest rate at ang loan na ito ay pwede ninyong gamitin para sa emergency needs o para sa mga malaking gastusin na kailangan ninyo i-settle immediately at ang payment ay automatic na deduction sa inyong monthly pension. Kaya kung kailangan ninyo ng dagdag pera on top of the 20,000 cash aid, pwede din ninyong i-consider ang pension loan para dagdag liquidity. And pang-apat, para sa mga seniors na may health issues at nangangailangan ng regular medical check-up or hospitalization, huwag kalimutan na entitled din kayo sa PhilHealth benefits na may coverage for senior citizens at ang SSS pension ninyo ay automatically may corresponding PhilHealth contribution na kaya free na ang PhilHealth membership ninyo
at pwede ninyong gamitin ito para sa mga hospital bills, laboratory tests, at iba pang medical expenses na pwede kayong makasave ng libu-libong pesos every year. Ngayon, gusto ko ring ibahagi sa inyo ang mga practical tips at strategies para ma-maximize ninyo ang 20,000 cash aid na ito at para sigurado na hindi ninyo mauubos agad ang pera sa walang kwentang gastos. Una, ang recommendation ko sa inyo ay huwag ninyong gastusin kaagad ang buong 20,000 sa first week na matatanggap ninyo. I know na ang tendency ng karamihan ay pag may malaking pera ay magugustuhan agad gumastos sa mga bagay na gusto o kailangan, pero ang mas matalino na approach ay mag-budget kayo at i-divide ninyo ang 20,000 into different categories depende sa priority ninyo. Halimbawa, pwede ninyong i-allocate ang 5,000 para sa emergency fund na hindi ninyo gagalawin, maliban kung may emergency talaga, i-allocate ang 8,000 para sa maintenance medications at medical needs. Para sigurado na may pambili kayo ng gamot for the next 3 to 6 months, i-allocate ang $4,000 para sa basic needs, tulad ng pagkain, bills at utilities, at i-allocate ang remaining $3,000 para sa personal wants or para sa mga regalo sa apo or para sa small celebration with family. Ang ganyang budgeting strategy ay makakatulong sa inyo para mas tumagal ang pera at para hindi kayo mauubusan ng pondo sa gitna ng taon na walang ibang financial assistance na maaasahan. Pangalawa, kung may natitirang pera sa 20,000 after ninyo na i-allocate ang mga essential expenses, i-consider ninyong mag-open ng savings account sa bangko specifically para sa emergency fund, kahit 2,000 to 5,000 lang, dahil ang pag-iimpok ay napakahalaga, lalo na para sa mga seniors na walang stable income sources aside from pension, at ang emergency fund na yan ay pwede ninyong gamitin in case may biglaang sakit, biglaang gastos, o biglaang problema sa bahay na kailangan ng pera. Pangatlo, kung meron kayong mga utang sa kapitbahay, sa relatives, or sa mga lending companies na may mataas na interest, gamitin ninyo ang portion ng 20,000 para bayaran ang mga utang na yan para makalimutan na ninyo ang stress at para hindi na kayo lumalaki ang interest. At pagkatapos nito, mag-commit kayo na huwag na kayong mangutang ulit maliban kung talagang emergency lang at walang ibang paraan. At pang-apat, mag-invest kayo sa health insurance or sa medical emergency fund dahil as we age, ang health problems ay inevitable at ang hospitalization costs ngayon ay napakataas na umabot na ng 50,000 to 200,000 per confinement depending on the severity of the illness. Kaya kung meron kayong natitirang budget, mag-inquire kayo sa insurance companies or sa mga health maintenance organizations na nag-aalok ng affordable plans para sa seniors para kahit papaano may additional protection kayo in case of medical emergency. Pero mga kaibigan, alam ko na marami pa rin sa inyo ang may mga tanong at concerns tungkol sa application process, sa requirements, at sa kung paano ninyo makukuha ang pera na walang hassle. Kaya hayaan ninyong ibigay ko sa inyo ang detailed step-by-step guide na pwede ninyong sundin para smooth ang inyong application. Una, bago kayo pumunta sa SSS office, mag-prepare na kayo ng lahat ng requirements para hindi kayo pababalikin at para isang biyahe lang ay tapos na kaagad ang application ninyo. Ang mga requirements na ito ay ang inyong SSS number o SSS ID, valid government-issued ID tulad ng driver's license, passport, UMID card, senior citizen ID o postal ID, proof of pension receipt na pwedeng ATM slip, bank statement o certification mula sa SSS na nag-confirm na kayo ay active pensioner. At kung sakaling may discrepancy sa inyong records, magdala kayo ng supporting documents tulad ng birth certificate, marriage certificate kung applicable, o affidavit of discrepancy na notarized. Pangalawa, pumunta kayo sa SSS branch na assigned sa inyong residential address. Para malaman ninyo kung aling branch ang assigned sa inyo, pwede ninyong i-check sa SSS website o tumawag sa SSS hotline 8920-6401. At pagdating ninyo sa branch, pumila kayo sa inquiry counter at sabihin ninyo na nag-apply kayo para sa 20,000 cash aid at bibigyan kayo ng staff ng application form na kailangan ninyong fill upan
with complete and accurate information, kaya magdala kayo ng ballpen at reading glasses kung kailangan ninyo. Pangatlo, after ninyong ma-accomplish ang form, isubmit ninyo ito sa designated window together with the required documents at mag-aantay kayo ng validation mula sa SSS officer na tumatagal ng 15 to 30 minutes depending on the volume of applicants that day. At pagkatapos ng validation, bibigyan kayo ng acknowledgement receipt na may reference number na gagamitin ninyo para matrack ang status ng application ninyo online or through hotline. Pang-apat, after 10 to 15 working days, i-check ninyo ang status ng application ninyo through SSS website, SSS mobile app, or sa pamamagitan ng pagtawag sa hotline at kapag approved na ang application ninyo, makakatanggap kayo ng SMS notification na nag-indicate ng release date at ng mode of payment na pwedeng direct bank deposit o payout sa SSS office. At panglima, kapag dumating na ang release date, kung bank deposit ang inyong mode of payment, i-check ninyo kaagad ang inyong bank account kung nakapasok na ang 20,000. And kung payout sa SSS office, pumunta kayo sa designated payout date na naka-indicate sa SMS notification ninyo at magdala kayo ng valid ID at acknowledgement receipt para makuha ang pera. And ngayong nandito na tayo sa last part ng video, gusto kong ibahagi sa inyo ang mga advanced tips at insider information na madalas hindi sinasabi sa publiko pero napakahalaga para sa mga pensioners na gusto talagang ma-maximize ang benefits nila sa SSS. Una, kung kayo ay qualified sa 20,000 cash aid pero hindi pa kayo nakapag-update ng inyong contact details sa SSS, mag-update kayo immediately dahil lahat ng notifications at announcements mula sa SSS ay ipinapadala through SMS or email. At kung outdated ang contact details ninyo, hindi kayo makakatanggap ng updates at baka ma-miss ninyo ang important deadlines o instructions. Para mag-update ng contact details, pwede ninyong gawin ito online through My SSS portal or sa SSS branch mismo. At make sure na ang mobile number na i-register ninyo ay active at laging open para sa text messages. Pangalawa, kung meron kayong mga kamag-anak o kaibigan na qualified din sa cash aid pero mahirap nilang pumunta sa SSS office dahil sa sakit, edad o walang kasamang tutulong sa kanila, pwede kayong mag-volunteer na samahan sila o tulungan sila sa application process. At ang SSS ay nag-allow ng authorized representative na pwedeng mag-apply on behalf ng pensioner basta may notarized special power of attorney at valid IDs ng both parties. Kaya kung alam ninyong may mga seniors na nangangailangan ng tulong, extend ninyo ang helping hand dahil ito ay malaking bagay sa kanila at blessing din sa inyo na matulungan ang kapwa ninyong matatanda. Pangatlo, para sa mga pensioners na nag-abroad or OFW family members na gustong tumulong sa kanilang parents or relatives na seniors, pwede din kayong mag-coordinate with them para sa application process by sending scanned copies ng requirements through email or messenger at ang pensioner mismo ay pwedeng mag-apply sa SSS branch with the support ng documents na inyong isend, kaya kahit malayo kayo, may paraan pa rin para makatulong sa inyong mga magulang na ma-avail ang cash aid na ito. At pang-apat, kung after ng application period ay may bagong announcement ang SSS tungkol sa extension ng program or additional batch ng cash aid, huwag kayong mag-antay na may magsabi sa inyo. Be proactive at regular ninyong i-check ang SSS website, SSS Facebook page, at mga news updates para lagi kayong informed at para hindi kayo mahuli sa mga opportunities na pwede pa kayong maka-avail ng additional financial assistance mula sa gobyerno. At sa lahat ng ito, ang pinaka-importante ay ang diskarte, patience, at ang willingness ninyong mag-effort para sa sarili ninyong kapakanan. Hindi ito easy, hindi ito instant. Pero kung gagawin ninyo ng tama at susundin ninyo ang lahat ng instructions, sigurado na makukuha ninyo ang 20,000 cash aid na ito na malaking tulong sa inyong pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya mga kaibigan, huwag kayong susuko, huwag kayong mag-give up, at lagi ninyong tandaan na ang gobyerno ay nandito para tumulong sa inyo at ang SSS ay committed na magbigay ng dignified and secure retirement
sa lahat ng pensioners na katulad ninyo na nag-contribute ng decades ng hard work para sa ating bansa. Salamat sa inyong pakikinig at sana ay nakatulong ang video na ito sa inyo para mas maintindihan ang buong proseso ng 20,000 cash aid at kung may mga tanong pa kayo o may gusto kayong i-share na experience, mag-comment kayo sa baba at tutulungan ko kayong sagutin ang lahat ng inyong concerns. Mag-ingat kayo palagi, alagaan ninyo ang inyong kalusugan at sana ay magamit ninyo ng mabuti ang 20,000 na ito para sa mas magandang kinabukasan ninyo at ng inyong pamilya. Maraming salamat at hanggang sa muli!